Hindi sila nagsasabi na totoo, that's for sure. And if in case na sabihin natin na nagsasabi sila ng totoo dito sa mga nangyaring to, maling-mali yung mga ginagawa nila. Wala silang lusot eh. Wala silang lusot dito eh. Kung kunwari, hindi sila nagsasabi ng totoo, of course, that's really problematic kasi tangina, dapat nagsasabi sila ng totoo eh. Diba? Ngayon, let's take it on face value na totoong nahuli, totoong may drugs na nandyan, ganyan-ganyan. Imbis na ma-feel secure ka na merong nahuli na 13.3 billion na shabu, mas lalo kang magkakaroon ng alinlangan at worry para sa sarili mo, para sa community mo, para sa pamilya mo. Why? Because sa kalsada natin, merong ganong karaming droga na naglalakbay ng may checkpoint pa. Eh, paano pa doon sa mga lugar na walang checkpoint? Diba? Nangontrata, walang driver's license. Yes. Hindi talaga connect yung logic behind sa Guys, hindi talaga connect kahit saan angulo mo i-connect. Oo. And even if even if they say na sige, kunwari for some stroke of luck totoo pala talaga lahat ng sinasabi nila. Hindi pa rin tama yung mga naging desisyon nung lalong hindi tama yung mga desisyon na pinagagagawa ng otoridad dito sa sitwasyon na to. Yun kasi yung problem eh. Yun yung hindi ko talaga matanggap at yun talaga yung nakaka-insulto eh. Of course, si Mother D, may mga siya dyan eh. Yung expose ni Mother D was that expired itong shibumbum na to. Diba? Sinasabi niya expired pagkatapos parang may dalawang truck pa na kasama na nakalusot tapos parang ito yung hinuli. Anyway, it looks like parang cover siya for some transaction that is bigger than this one. Correct me if I'm wrong Hindi ko kasi napanood pa ng buo nakita ko lang sa mga comment section yung mga comments na yun. But that is parang those are the conversation about this operation, ganon. Sobrang kung totoo po kasi itong mga ginawa ninyo, ang daming mali. At kung totoo itong nangyari na to, ang concern nyo, hindi pumunta sa anitagtag. Ang concern ninyo is i-trace kung saan kinarga to originally. Diba? Ma'am Joy, connecting hypothesis lang. Kasi 'di ba si Maharlika, si Mother Dragon, is may mga puting ahas siya sa PDEA. From PDEA. And then, PDEA holds seizure of embargoed, 'di ba, contrabands, mga illicit drugs, mga ganun. And 'di ba, it does sound logically na kasi hindi sila kasali dito, no? May ang PDEA, may orders ang PDEA, dispose na yan. But then, someone from higher up stopped the whoever released the thing and then said, pwede nyo gamitin photo op or pwede nyo itong gawing because it doesn't hold any street value anymore. Kasi yun nga eh. And kaya may pasabog si MD na medyo may signs of oxidation. So, i-connect mo lang yung possibilities na yun yung matagal. Ang claim kasi ni BBM is that it is so potent, the quality is so potent. Sabi ni Ricardo. Sabi ni Ricardo, nilubog daw ni Duterte ang Pilipinas sa utang na 12 trillion. Alam niyo po, yung 12 trillion na yun, that is accumulated debt ng lahat ng presidente, hindi po yan kay Duterte lang. Ngayon, kung gusto niyo po na, kung sa tingin niyo pwede i-blame sa presidente ang accumulated debt ng Pilipinas, magkano na ba ngayon ang debt ng Pilipinas under BBM? Joey, share ko yan sa page ko. Tignan mo, yung data ng Ibon tungkol sa debt ng mga presidente. Nandun yun 19 billion na ata yung kay BBM nung nagsimula pa lang siya. Yung data ng yung data ng Ibon. Ibon, nandun yun share ko yun dun 19 billion tapos ngayon wala pang matino at konkretong na wala. Nandiyan yun Tinan mo sa photos na lang, madami akong pinost kanina. Alam mo yung mga nagrereklamong umutang si Duterte, iluwanin niyo yung mga binakuna sa inyo ng anti-COVID, mga leche kayo. Tigain niyo yung katawan niyo, ilabas niyo. They are comparing the... So si Duterte,
Oh, ito si Duterte, understandable ito kasi may pandemic. Kailangan talaga umuto ng Pilipinas during the pandemic. Ngayon, ito kay Bongbong. Ano pong justification ni Bongbong? Ayan. Gusto ko lang magandang gabi sa lahat. So, Madam, gusto ko lang i-debunk kasi kanina narinig ko na may nagsasabi na sa panahon ni Duterte namamatay lahat. May sinend ako sa yung link na nagpapatunay na during the time of PRRD, meron ding nahuling 11 billion worth of drugs. At ito mas sa akin to, mas logical sa akin to na ang nahuli 10 tao ang nagbabantay because billion ang shipment mo tapos isa lang yung pagkakatiwalaan mo tapos wala pang driver's license. 'Di ba? Ito 10 po yung nahuli, wala din pong namatay. 11 billion yung 11 billion worth. Nasa wata. Oo, nasa wata. Wala ding namatay pero 10 logical sa akin to kasi parang ako talaga ako nagduda ako doon sa balita kasi talaga parang drug lord ka na billion ang hinahawakan na na transaction tapos ipagkakatiwala mo sa isang tao. Wala ka man lang advance parang yung kahit man lang yung may Hindi man lang nagbayad ng escort ng mga polis na sa'yo na para hindi ka mahuli. Di ba? Parang, 13 billion, i-release mo yung ganyang kalaking value ng value ng produkto mo pagkatapos wala kang bantay. Open for very, very open ka para sa isang... Tapos ang chika pa, Mami Joey, yung shots ay manilaw-nilaw at jipin. So, ibig sabihin, ang isa pang chika, baka naman pala doon pala talaga undeliver. Doon naman yata talaga ang meet-up point. Baka naman talaga ang kukuha. Alam mo yung di ba kung nanonood ka ng mga pelikula, yung mga drugs na mga movie, mga sindikato, na involve yung mga politicians. Di ba ganun yung mga drama na kunwari pag ganyan nakalaking 13 billion worth na droga, parang, sige magpahuli ka, para pag nahuli ka, di parang kunwari nahuli, pero nasa amin na, tapos kami na bahala mag-distribute. Ano yung mga ganung pelikula? So, hindi ganyan. Ang kulit ng isa dito, sabi dito, nung panahon ni Duterte, doble naging utang. Malamang nagka-pandemic, saan ka kukuha ng pera para ma-resolve yung pandemic? Hindi ka naman, pwede naman namin kasing kunin sa pera mo, no? Kaso wala ka naman pera para pan-solve yung pandemic. Ang mabobo ng mga BBM supporters. So, totoo yan. Sobra. Parang nakakaya. Hindi pati yung data dyan, Sas, may yun kasama yung sa build na mga inalis na ngayon, yung galing sa China na mga loans din. Di ba marami namang inalis ngayon yung admin na ayaw na namin sa China, sige. Parang ganon. Kasi sinama rin ng ibon yan para tumaas talaga para mapakita nilang mataas din yung kay PRRD. Yung inutang po ni PRRD, yung iba po doon ay ginastos para mapondohan yung infrastructure project na naman, na alam naman natin na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Yung iba po doon ginamit para isalba ang buhay natin nung pandemic. So kung nagrereklamo kayo, di ko maintindihan. Bakit? Saka ba't nagrereklamo ka na may utang ang Pilipinas? Talaga naman kailangan umutang ng mga bansa. Alam mo ba kung magkano utang ng United States? Ha? Yung abobo ng mga Oo. Mac Gibson Mijares, sabi niya, Marcos inherits 12.79 trillion debt, yung kay PRRD. So basically sinasabi mo, ang lakas umutang ni PRRD at namumroblema si PBBM dun sa laki ng utang. Ganun ba, Mac Gibson Mijares? So parang sinasabi mo, parang napunta si PBBM sa isang sitwasyon na nahihirapan siya dahil sa laki ng mga inutang ni PRRD. Tama ba, Mac Gibson Mijares? Yun ba? Yun ba ang pinupunto mo, Mac Gibson? Please, sagot. Sagot. Nahihirapan tapos may nahihirapan tapos may 500 billion na pang ayuda.
So, nahihirapan ka sa Sagot utang pero meron ka pang Gonzales, kinakausap ka na. Yes, sorry. Ayun nga, sabi ni Coco nga, na nahihirapan sa utang pero meron ka 500 billion na pinamimigay. 500 billion? Pinamimigay mo lang sa mga tao? Ganon-ganon? Diyos niyo. Ano naman, parang, alam mo yung ang malabo kasi, pinagmamalaki nitong mga bobong BBM supporters na to, that in 2023, BBM was able to pay yung scheduled na, yung program debt for 2023. Di ba, ginawa niyo pa nga target pa nga siya, di ba? Oo, ginawa niyo pa nga achievement yan, di ba? Okay. Kung nahihirapan si BBM sa naiwang utang ni PRRD, bakit nga na-comply yung program debt noong 2023, mga putang ina nyo? Kasi kung problema ni BBM, yung Saka utang ni PRRD, kung problema ni BBM, yung inutang ni PRRD, dapat nung time niya, mahirapan siya magbayad. Ba't ginawa niyong achievement na nung time niya, nakabayad naman siya? Hindi siya nahirapan. Alam mo, kayo mga bobong Marcos supporters, bobong BBM supporters rather, tinanong yan kay BBM about utang ng Pilipinas. I believe ito yung tinanong ko ni Boy Abunda or sa isa sa mga ano niya. Wala naman siya sinabing mali. Sabi pa nga niya, it's too, parang, okay pa naman daw yung GDP to debt to GDP ratio. So, yun yung sinabi niya nung election. So, bakit ngayon ikaw, sasabihin mo na, ay, laki ng utang. Bakit yung sinusuportahan mo? Walang problema doon, tapos ikaw may problema. Unang-una, bakit ka bakit mo naman pinoproblema yung utang? Okay lang naman umutang, no? As long as yung utang is ginagamit siya in order to stimulate and to improve the economy. Like, for example, pag-build ka ng infrastructure, at ang dami-dami infrastructure na pinatayo ng panahon ni Duterte doon napunta, tapos nagkaroon pa tayo ng pandemic, di ba? Ngayon, Gibson Mijares, ano yung ginagawa ngayon ng BBM administration sa inutang niya na 2 trillion na ata? What is it being used for? Na napapakinabangan. Pasagutin niyo yan, tarita-rin niyo mag-Gibson na yan eh. Saan din nila ni BBM yung inutang? Gibson Mijares, hindi kita maintindihan sa mga nagsasabi mo, umakyat ka. Ito, parang matagal. Ngayon, yung mga nasa comment section, pag mambabash kayo, be creative. Huwag kayong pagka kunwari sobrang ganda ng comment niyo, yung bashing niyo is creative, papansinin namin yun. Huwag yung paulit-ulit, pagka sobrang yung keyboard warrior yung dating nyo dyan, automatic ban kayo. Automatic, kayo. Ang dami-dami nagko-comment tangina, sobrang makasarili nyo naman, gusto nyo kayo lang makakabash. Huwag ganun. Bigyan nyo. Alam mo, Gibson, kaya napakabobo ng mga BBM supporters na sabi niya makakabayad ba kagad. Alam mo, Gibson, ang sovereign debt po, hindi po ito binabayaran kagad. Meron po yung grace period. Ang bobo mo, takina, ang bobo ng mga BBM supporters! Takina, may grace period po dyan. Gusto mo pa magsampalan tayo? Karamihan po ng mga utang ng Pilipinas noon, kaya hindi nakabangon ng Pilipinas, ay galing sa takay ni Marcos. And that is the truth. Lalo pinagtagsao pa sila ni Cory, Marcos Cory, lalong lumubog Pilipinas. Kanino ba nagginastos yung mga pera noon? Diba? Naloka kasi mga BBM supporters, ang bobobo. May grace period po yung utang, hindi mo kailangan bayaran niya kagad. 30 years, 15 years, tapos meron pa i-restructure yan. Ang bobobo ninyo. Alam mo, during campaign, tas even now, ngayon ko lang nare-realize na parang, seryoso talaga, maraming ganitong Pilipino. Parang kasi may makakakilala ko mga kahit hindi naman nag-aral, mga logical naman mag-isip. Pero pag dito sa social media, parang, saan nanggaling itong mga ito? Ba't ang bobobo? Tapos pag tinignan mo minsan, mga mukhang nakapag-aral naman. Pero yung mga argument, parang, nagsasabi nito. Tulad niya di ba Gibson Mijares? Grabe, kaka-irita.
Joey, may isa pa kaming pinost galing sa IMF naman yon, yung commentary nila for simula nung kay BBM 2022 ata hanggang 2028. May commentary sila doon about sa MOOE na yun daw talaga yung isa sa mga reason kung bakit ang baba ng GDP natin. Ano lang sinare ni BB sa akin, pinost namin. Basahin natin. MOOE. Nandun yun Basahin natin sa yung post pinost. namin. Basahin natin yung pinost. Comment ng IMF Basahin yun. natin. Ano na, dalawa. Nandyan yun. Saan yung sulong? Sa post din namin, pinost din namin yun. Tignan mo na lang sa photos, nasa photos din siya. Shinare lang ni BB sa amin yun eh. Teka, sige, check ko. May line talaga doon, specific yung MOOE. Parang isa sa mga reasons na lang kung bakit mababa ang GDP natin. Sino may sabi? Ibon din? Hindi, IMF. IMF na. Hindi yan. Oo, IMF na. Ano yan? Namimiss ko mga kakamping kabardagula. Mas meron kasi Ayan. substance. Yung may yung isa, hindi yan, yung isa. Ito? Yung may graph na baba, hindi yung isa. Yan, yung ano lang, yung isa. Yung nasa pinakang baba na pang ilang panel, yung third panel, Ito. yan sa pa. Yan. Ito. Ano sabi? What is required to meet fiscal targets in the medium term? Financial, ano ba yan? Tama ba, medium term? Ayun yung may MOE na. Ayan, inano na niya. Hinighlight niya na yung MOE na nasa baba. Yan. Ambitious reduction in current expenditure as the percent of GDP will be required to achieve the deficit target by 2028. To safeguard capital spending given the infrastructure gap, achieving the desired consolidation would require that current expenditure as a percent of GDP be moderated from 17.4% of GDP in 2022 to 14.4% of GDP in 2028. The adjustment will need to come from spending controls and prioritization on expenditure items such as personal services and maintenance and other operating expenses, which will cause the sum of their GDP ratios to drop below their pre-pandemic ratios. It is because other items in the current spending have little room to consolidate. Nevertheless, based on the authority's current projection, the current expenditure in nominal terms is expected to grow by an average of about 6% annually from 2023 to 2028. Pero ano to yun, ang tinutukoy nito MOOE yung pangkalahatan. Hindi lang yung sa Congress. Hindi lang yung sa Congress. Hindi lang yung sa Congress at saka sa Senate. Pinakamalaki yung po. Ang laki ng Ano yun, Sas? Ano yun, Sas? Yung isang picture naman dyan, Ikaw Joey, muna, makikita mo, puro deficit tayo dyan sa naman. Dahil sa spendings nga natin. Yung isang nila dyan, table na galing sa IMF. Tsaka yung mga projections nila. Girl, isampal pa natin po sa mga BBM supporters. Ipakita mo yung yung pinakita ko yung diniscuss natin dati, yung bumaba yung ranking natin sa investment chart. May pinost natin. Yung ano nga yun? Yung Macro. Ikaw nag-post ka rin nun, di ba? Nag-post ka rin nun, di ba? Ano yung Nako. lahat po. Investment. Nag-negative yung foreign investment. McKenzie. Ranking, ano yan? McKenzie, yung parang gano'n. Oo. Kalimutan ko na ba yan? Memory gap, ano ba yan? Agad. Nag-post ka ng Joey, ikaw na lang. Oo, nag-post ka ako nun, nun ikaw. eh. Hanapin mo na lang sa wall mo, girl. Sa photos. Ayan. Sa photos. Joey, bago tayo matapos dun sa topic sa dun sa Shabu, tapusin ko lang kasi pa duty na rin ako. Yung nangyari kasi, dapat kung sakaling nanggaling talaga yan sa labas, may IG talaga, tapos sobrang strict kasi ng intelligence group ng customs kung talagang ginawa lang nila yung task nila, kung totoong yun yung sinasabi ni BBM. Tsaka ang ginagawa ng customs, tinitrace yan, may tinitrace talaga nila yung mga CCTV kung saan nanggaling yung yung package na yan, kung totoo talaga. If ever nakalusot na sa kanila, nakalusot na sa border patrol, sinecheck pa rin yan yung mga national roads, lalong-lalo na yung mga CCTV na nadaanan nung package na yan. So, kung totoo
na talagang nahuli nila yan, di malalaman natin, check natin yung mga CCTV na dinaanan yan. Yun lang po. Sige, maraming salamat, Joey. Galing daw siya customs. Kasi, naalala niyo yung sa anak ni Boying Rimulya na hindi siya muna hinuli, hinayaan muna na ma-deliver siya para malaman kung sa anak talaga. Bakit hindi yun yung ginawa? Hinuli niyo habang nasa parang nasa transit? Di dapat mas maganda kung pinadeliver nyo muna. Parang katulad nung kayo sa anak ni Boying, pwede nyo naman palang gawin yun Yung sa airport. Di ba dapat? Yung nangyari dun sa anak ni Boying, naka-alert na kasi yun. Tapos, nung naka-alert siya, tapos na talagang parang malaki yung chance na illegal drugs, illegal substance siya, inano po siya sa PDEA, tsaka sa PNP, tsaka sa airport police. Inabiso. So ngayon, ang ginawa ng PNP tsaka PDEA, sinabi talaga na i-deliver na lang. So pinalusot siya talaga. May may proper coordination para mahuli talaga kung sino yung magre-receive. Dito po kasi sa nangyari, ewan ko kung totoong galing sa labas ng bansa or nandito na talaga yan sa loob ng bansa, kalaking na yan, drugs. Walang coordination. Dapat ang intelligence group ng customs, sobrang higpit po niyan. Kasi nga Sulong, wala kang involved na intelligence dito. This is an accidental discovery. Ang tawag dito, destiny. Walang operations sa PDEA, walang investigation. They do not have any lead. It is a huli me incident, di ba? Meron nag-drive na walang lisensya, dumaan ng checkpoint, nahuli siya. So wala talaga, kaya nga talagang isa tong malaking fraud itong nangyayari na to. Kasi hindi ba dapat kung merong nakita sa checkpoint na ganun karami at sure ka na galing yan sa ibang bansa, dapat ang takbo mo hindi doon sa checkpoint. Ang takbo mo dapat doon sa customs, yung border controls natin. Kasi sure na sure ka, dumating ka sa presko, sabi mo galing abroad yan hindi yan dito sa Pilipinas Hindi ba dapat yun ang main concern mo? Kesa doon sa pumunta ka sa alitagtag? Or pwede rin niya sabihin. Or baka kaya sinabi rin niya yun na sure siya na galing ibang bansa para ma-cover up na mayroong malaking shabu lang sa Pilipinas na ngayon. Di ba? So kung galing siyang customs, sorry. Oo, kasi kung galing customs yan, dapat doon palang hinuli na. Dapat doon palang hinuli na. Oo nga. Yes. Tsaka kung galing customs yan, di may record kayo kung sino ang nag-ship niyan. Yes, meron dapat. May digitally transformed ang custom, so madali nang matrace even kahit anong package. At saka yung may under PRRD gumawa ng sariling customs police. Sobrang higpit talaga po sa totoo lang, hindi basta-basta 'yan makakalusot kung galing talaga siya sa labas ng bansa. Totoo. Dapat ay na-appoint nila sa customs yung police sa checkpoint. Ang galing manghuli Hindi. Pinagtatawanan nga namin to kasi parang yun nga yung pale ang lumapit sa manok. Sabi nga kung movie to, ang concept is destiny and serendipity. Kasi parang alam mo na nagkakaroon ng regular checkpoint diyan, tapos doon pa rin dumaan, tapos di ba pagka checkpoint dapat lang yung on plain sight lang. Di ba? Tapos talagang binuka ng driver, ganyan. So talagang destiny ang nangyari. Hulog ng langit, sabi ni Putong Ina. Actually, yun talaga siya. Ako feeling ko speculation ko is kaya sinabi sa ibang bansa, baka feeling ko meron ng malaki. Kasi kung yellow or black yan, baka kasi meron ng uling malaking shabulan sa Pilipinas. No? Baka misdirection or whatever. Kasi kung galing ang ibang bansa, dadaan yan either ng customs or black channel sa may Batangas. Kasi may port dyan sa Batangas Ibig sabihin, kasalanan ako. Papaano may nakalusot na barko, akala ko ba?
gusto yung bantayan ng West Philippine Sea. Alam niyo, Smuggle. may dadagdag ako dyan, no? Ang tanong ko lang dyan, Madam Joey, bakit pinalusot nila yan? At yung sa droga natin, patuloy pa rin tumataas. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit gano'n. At ang kaduda-duda kasi dito, mga kabansa, is mukhang may tinatago eh. So yun ang napapansin ko dyan. Hindi sila nagsasabi na totoo, that's for sure. And if in case na sabihin natin na nagsasabi sila ng totoo dito sa mga nangyaring to, maling-mali yung mga ginagawa nila. Wala silang lusot eh. Wala silang lusot dito eh. Kung kunwari, hindi sila nagsasabi ng totoo, of course, that's really problematic kasi tangina, dapat nagsasabi sila ng totoo eh. Diba? Ngayon, let's take it on face value na totoong nahuli, totoong may drugs na nandyan, ganyan-ganyan. Imbis na ma-feel secure ka na merong nahuli na 13.3 billion na shabu, mas lalo kang magkakaroon ng alinlangan at worry para sa sarili mo, para sa community mo, para sa pamilya mo. Why? Because sa kalsada natin, merong ganong karaming droga na naglalakbay nang may checkpoint pa. Eh paano pa doon sa mga lugar na walang checkpoint? Diba? Yun na ang sakit yan. Joey may nagsabi dito na nakatakot daw kasi baka nag-e-export na tayo ng shabu. Actually po, yung Sky Sayaron, involved siya, meron balita yan, yung Australia nakasakot sila na shabu shipment from the Philippines. Na? At yun nga, ang involved na si Sayaron. Na? Ha? Ganun po ba? Yeah. Ano yan? Yes, i-search na yan. Australia, Philippines, Crystal Meth. In-expose na yan ni Maharlika din. Ni Mother Dragon. So nag-export na talaga tayo. Oo. Galing sa Pilipinas yung shipment from sa Australia. Tapos yung Australia pa yung parang nagbigay ng lead kung sino yung hulihin. Yun nga. At least exporter na tayo. Nako po. One last point, Joey. One last point, Joey. One last point, Joey, Sas, and everyone. Miss Laika, hi, Coco Loco, Gian, and the FX sa mga nanonood po. One last point lang. Yung police kasi, normally, sa lahat ng naging, kahit mapa-checkpoint yan or may operations, normally, kung hindi man yung police, yung chief niya o yung spokesperson ng PNP, magsasalita yan. Ganito po yung nangyari. Ganitong oras po, nahuli po si ganito po karami. Kumbaga, i-detalye yan eh. Kung talagang, alam mo yon, alam niya yung nangyaring part ng reporting ng mga pulis yan eh. At saka, yung dun sa pinakita mo kanina, Joey, na press conference, nakakatawa lang na, bakit mo itatap yung pulis? Eh, part ng training nila yan. Kung sa PNPA man siya, kung saang school man siya nakagraduate, lalong-lalo kung sa PMA ka, meron confidential, extreme confidential, highly confidential, at saka mga pwede mong i-release. Part ng ng protocol yan, part yan ng training ng police. Alam nila yan kung ano lang yung pwede mong ilabas. Pero yung detalye ng operasyon ninyo, detalye ng nangyaring krimen, pwedeng sabihin yan. Halimbawa, sinaksak po si ganyan, ganitong oras, ito po yung sumaksak, ganito po. Di ba? Pero yung sasabihin mo na, wala po akong masasabi, di sana si Fajardo yung nagsalita, andun siya eh. Parang nandun si Fajardo kanina eh, binulungan pa nga yung pulis eh. So, sobrang masyadong questionable yung nangyaring protocol ng PNP dyan. Pag sinek natin yung SOP nila, masyadong questionable yung nangyari na yan. And kawawa yung pulis na hiniharap sa media. Kasi syempre, kung local siya sa Batangas, kilala yan ng mga tao sa paligid nila. So, kawawa yung pamilya niya, sa totoo lang. So, mamang pulis, kung nanonood ka man sa live ni Joey, wala po, magsabi na lang po kayo ng totoo. Yun lang. Maraming salamat po, Joey, Miss Laika, Kokoloko, Gigan, and everyone, maraming salamat po. Okay, thank you, Sulong at Matatag na Pilipinas. Follow niyo yan, may Facebook page yan. Sulong at Matatag na Pilipinas. May last point lang ako, no? May tatanungin lang ako. Last point lang po. Go, Gian. Bakit pa ganito ang ginawa ng ating Pangulo? Bakit niya hindi sabihin ng totoo kung ganun man ang ginawa niya? Mukhang, ewan ko ba? Ewan ko lang ha. Baka duda ko may nangyayaring paugurakot din yan sa totoo lang sa PNP. Sa nangyayari yan.
Yun lang po isang last point ko diyan. Salamat po mga kabansa. At night. Thank you, Giancarlo. Ayan. Actually, nakakaloka talaga. Yun yung hindi maintindihan eh. Bakit ganito yung diskarte nila? Bakit pang kinder? Diba? Bakit parang, ba't ganito to? Parang hindi nag-iisip. Ito na ang pinakabobong drug lord na nalaman ko. Yung Oo, 'di ba? Yung may balita pa na kasi aligaga yung driver. Diyos ko, drug lord ka tapos ipagkakatiwala yung shipment ng 13.3 billion worth of illegal drugs sa isa-isang tao at isang tao pa yun na hindi pa expert sa pag-ship na aligaga. 'Di ba? Wala kami lang pinadalang kahit advance party para i-check na, oy, sabihan mo ko kung may checkpoint diyan para mabago natin yung ruta. Wala man lang ganun, drug lord ka na ganun kalaki ang ano mo. Wala ka man lang mga ganung utak. Ito na talaga pinakabobong drug lord sa balat ng lupa talaga. Sabi ni Meng Manuel, assuming accidental discovery, there is no need for you to assume, idiot. It is already stated in the press conference. Pinagsasabi nito ni Meng Manuel. Ano, bay? Ano na po yun? Fact na po yun. Sa checkpoint nga siya nahuli. Hindi involved ang PIDEA, hindi ito ongoing investigation. Ano ba ito mga nagko-comment na ito? Napanood ba nila? Sinabi ni BBM na ito ay galing abroad, na hindi ito local. Napanood ba nila? Ba't kung nagko-comment sila tapos hindi pa nila napapanood? Ako dito kay Meng. Kanina pa yan eh. Ayun. Anyway, hello DFX. Hello DFX. Walang sound. Ayan, sige, ayusin mo muna yung sound mo DFX at ikaw ay may utang dahil inaabangan kita nung nakaraan na hindi ka pumasok. Ayan. Ayun, so, hindi ko gets yung hindi ko, ano yung assuming kineme, ganyan na police. Yun nga yung kino-question namin ngayon dito eh. Why BBM mentioned na yung mga nakuha na yun ay imported. Okay? Na hindi yun locally made. Kasi if he's going to say na iyon ay, if he's so sure na iyon ay hindi locally made, hindi ba dapat ang una niyang pinuntahan ay yung customs? Bakit nakakalusot 2 toneladang drugs dyan? Ayun. Okay? Ayun, DFX, meron ka ng sound? Wait, lilipat ako. Lilipat daw siya. Okay. So yun. Anyway, Kuya Miko, meron ka pang iba bang mga observation dito sa kaek-ekan na to? Well, ako madam, kasi 'di ba, nag-media ako. So nakakabasa kami ng mga report ng pupunta kami sa mga presinto, report tungkol sa mga ganyan, and nag-aano yun sa by bus. So parang may mga media. So parang nagulat talaga ako na 13.3 billion, isang tao lang yung papahandelin mo ng shipment. Dumaan pa doon nagulat na ako doon pa lang parang 50-50 ako dito parang napaka-illogical na parang, guys, you need a certain level of intelligence para maging drug lord na humahandle ng 13.3 billion na mga transaction. Tapos parang ang bobo ng drug lord. Ang bobo talaga ng drug lord. Tapos nung napanood ko yung video na may disclaimer si BBM, na parang, BBM daw hindi ka nagdi-disclaimer. Ano yan? Pulis yan. Alam niya kung anong sasabihin niya, alam niya kung ano yung confidential, ano yung hindi pa pwedeng ilabas. Sa ang dami mong disclaimer, parang, ano to? Anong pelikula tong ginagawa natin? Behind the scenes ba to? 'Di ba? Yung parang, nagsalita na, tapos hindi, may kulang pang information. Parang, it has all the badges of talaga, no? Yung gustong-gustong magpahuli. Yes. Yung parang gusto talaga magpahuli. Kahit gusto ko siyang ipaglaban sa sarili ko, guys. Kahit gusto kong baka naman a lot of badges na nagsasabi na this is very fishy. So ewan ko sa inyo, may kapangyarihan, may pwede pa rin naman. Ewan natin kung paano babawi itong administrasyon na to, itong operasyon na to sa mga ginawa nila na sobrang nakaduda-duda. Hindi mo talaga maiwasang magduda sa na to eh. Pero as of the moment, ang dami pong rason kung bakit nagdududa kami sa katotohanan nitong mga pangyayaring ito. Pero ano yung Mami Laika, ikaw, ano yung tingin mo, yung
ano yung mga spekulasyon mo dito sa mga kaganapan na to? Kasi total na pag-usapan naman na natin na, kung kunwaring totoo ito, hindi pa rin ito kapanipaniwala kasi nga parang hindi ganyan yung gagawin ng taong ng matinong tao, ng isang tao na sa matinong pag-iisip. Hindi ganyan yung gagawin niya na parang na makikipag-photo op ka, magdi-disclaimer ka, yung aligagang-aligaga ka dun sa press con, ganyan. Hindi ganyan ang attitude ng isang taong confident dun sa nangyaring operasyon. Ganon. Ano sa tingin mo yung Miss Pam, ano ka, wala kang mic. Miss Pam, nasa backstage si Miss Pam, wala siyang mic. Ayun. Ano sa tingin mo yung mga ano dito? Anong ako talaga, optics, politika. Yung nga lang, hindi masyadong nagawa ng maayos yung istorya. Una, bakit ando si BBM? Bakit yung walang nagsirit ng spokesperson kung sino may nakahuli, mga big boss? Sandali. Alam mo, bakit ang tanga-tanga nung Joe, ang tanga-tanga ng syndicate na 13 billion worth ng drugs? Ganun ang gagawin mong pagtatransfer. Wait Ito lang, pinaka-bomba. Puntahan mo yung page ni Crisette, tapos pinost niya yung interview dun sa driver. Girl, this has all the hallmarks of, huh? Girl, yung driver ay Konyo. Ito. Ay, Pakinggan seryoso? Oh my God. Konyo! Seryoso? Pakinggan nyo. Teka. Konyo, pero walang driver's license? Why does it matter naman? Teka, wait. Ito, ano na to? Dude, bro, chong. Container. OMG! Girl, OMG! kinutrata ka for 6,000. Kinutrata ka for 6,000 tapos hindi mo alam kung ano yung isasakay sa sasakyan mo? Girl. At saka, may mga statement nga, katulad nung linabas mo kanina, madam, na kaya daw siya pinagdudahan kasi kinakabahan yung pulis. Kung hindi yung driver, kung hindi niya alam bakit siya kakabahan? 'Di ba? Hindi niya alam na droga, bakit siya kakabahan? Saka may sinusundan siyang sasakyan. So ibig sabihin, kung may sinusundan siyang sasakyan, dapat yung sasakyan na yun na checkpoint din. Oo. Parang hindi siya yung driver. Diba? Kasi sabi niya, parang sabi niya, parang puno na pala, so, sumunod na lang kami. Parang ganun yung sabi niya, so parang hindi siya yung driver. Girl, can you imagine, ito sa korte, girl, di ba sa korte dapat, dapat yung story is not beyond, anong term doon, Joey? Reasonable doubt. It must be within human experience. Within normal experience. Vex, ganyan ka kasosyal. Kinontrata yung sasakyan mo for 6,000. Pupunukin yung sasakyan mo. 6,000 lang. Number 1. Number 2, magpapagamit mo yung sasakyan mo, hindi mo tatanungin kung ano yung ilalagay. This is Vex. This is like badly written script. Tsaka wala kang lisensya, dadaan ka sa checkpoint. True. Usually, pagka ganyan, nakita mo may checkpoint tapos wala kang lisensya. Titigil ka na. Babalik ka na. Mag-u-turn ka na yan Tapos Kuya Miko, nagmamotor to parate Kuya Miko, may LTO pag may checkpoint. Tapos, hanggat hindi ka dumadaan, kahit malapit ka na, basta hindi ka lumagpas, pwede ka pang bumalik. Oo, pwede ka pa. So usually, pagka ganun, yung nag-checkpoint na yung LTO, nag-check ng mga violations sa mga motor, walang lisensya, and whatnot, ganyan. Makikita mo, siguro mga 1 kilometro before ng checkpoint. Ang dami ng motor. Ang dami ng motor. So, alam mo na yan. Tapos titigil ka, magtatanong-tanong ka, anong meron? Ay, may checkpoint sa unahan. So, titigil ka din. So, ngayon, pag wala kang lisensya or merong violation yung motor mo, U-turn ka na. Diba? Ulitin mo yung sinabi nun. Ulitin mo yung sinabi niya. Ulitin natin yung sinabi niya. Para tayo ay... Kasi parang sabi niya is parang, kasi sasakay din kami Pero napuno na pala, so saan kami sasakay? So sumunod na lang kami. Yun yung sabi ng Konyo. So kung sumunod na lang kami, meaning hindi siya yung driver. So panoorin ulit natin. Ulitin natin. Container. Where you guys gonna sit? So sunod na lang kami. Sunod na lang yung mga kasama. Hindi, ganito nangyari, Mami Laika.
convoy sila. Ngayon, kung convoy sila, nauna yung nasa convoy, 'di ba? Kasi syempre hindi niya alam kung saan daw yung i-deliver. So syempre nauna yung alam ng direction. Ngayon, yung nauna, alam niyang may checkpoint, hindi man lang niya inabisuhan na bumalik na tayo, mag-U-turn na tayo or whatever. So this is really a badly written script. Nagets mo? Pati yung driver, puno na, kaya lang ka na. Bakla! Bakit? Wala akong alam na tao, no? Na papagamit yung sasakyan niya. Wala kang lisensya. Tapos hindi mo man lang tatanungin kung ano ilalagay sa'yo? Ilalagay sa sasakyan mo? Is that within normal experience? No. Tsaka alam mo sa hindi yung laman ng ano mo, ng yung dala-dala mo. Kapag ka wala kang lisensya, hindi ka dadaan sa ano. Hindi ka dadaan sa checkpoint. Lalo na ang dami mong dala-dala. Yes, exactly. Saka kuya, kahit ano sa Iko. 6,000? Ganun kadami? 2,000? Albawa 6,000 ban lang yung sasakyan mo tapos lalagyan ng 2,000 kilos na punong-puno. Kahit albawa pumayag ka pa tapos walang lisensya yung driver. Mag-iisip ka din kasi kahit walang checkpoint, mapupuna kayo kasi ang bagal ng takbo ng ban ninyo. Pag may dadaanan kayong pulis o kung ano man, kahit hindi pa enforcer, di ba? Oo, maki-question kayo niyan. Ibig sabihin may something ang high risk niya eh. Ang high risk niya eh, di ba? Ewan ko, parang naman ng konyo na yun. Ngayon, no? Oo, saka, ano talaga siya, girl, na parang iting suspect, hindi niya alam kung ano yung nakalagay. Pero syempre, no, hindi naman, kung ako yung police, hindi ko papaniwalaan na hindi mo alam kung ano yung nakalagay. Pero, at the same time, Dex, yung mga media ngayon, di ba, Coco, pag ganyan, na may nasa bat, ganyan, nakita nila yung plate number, iniimbestigahan ng media yan. Kung kanino tong sasakyan. Developing news na yan. Ang tawag na developing news na hahanap ka na, kanya-kanya na kayong toka kung saan maghanap ng more information. Kung may sinabing, kung sinabing international yan, galing sa ibang bansa, may pupunta na sa customs para mag-interview doon, mga ganun. Di ba, pero wala siya, hindi siya nagde-develop. Hindi siya nagde-develop. Kasi yung sasakyan pa lang, nandiyan yung plate number, Kung ikaw media, Coco, ano gagawin mo nakita mo yung plate number? Di, ipapasearch ko na sa LTO kung kanino yun, kung pwede. Tapos, susubukan kong puntahan na doon. Mauna na ako sa bahay kasi unahan kasi yan eh. Totoo. Ayun. DFX, meron kang gustong isabihin? Hindi kasi napansin ko lang kasi, hindi kakasya yun eh. Yung shabu na yun doon sa van. Kasi may mga upuan yun eh. Kakasya yun? Hindi malabo eh kasi passenger ng Photon, may mga 16-seater saka 15-seater. Ang pinakamalaki nila yung 19-seater. Ang dami upuan nun sa loob. So, paano nila hindi pwede kasing nabebend-bend yung backrest nun eh. So, I think pwede naman siyang parang sobrang daming nun. Isisiksik mo nga lang talaga. So, unrealistic yun kasi makikita ka talaga nun sa checkpoint dahil lulundo yun eh. So, makikita ka talaga na ang bagal mo nun. Hindi mahuhuli ka talaga. Tapos, shabu yung dala mo. Parang impractical yun na discard. Wala mang yan, asan yung ibang from floor to ceiling yung siksik na siksik talaga. Tapos babayaran ka, 6,000. Tapos babayaran ka, 6,000. Unrealistic talaga yun. Parang, ang tanong, asan yung ibang di ba sakay pa kami, asan yung ibang nahuli? Convoy nga sila eh. Hindi siya lang yung nahuli, pero yung ka-convoy nila hindi nahuli. Paano? So, ibig sabihin, kung may convoy... Sa kwento, Sas, di ba, parang yung nauna, yun yung may mga laman na punong-puno na, kaya nag-convoy na lang sila. Hindi ka nakakaintindi ng Konya language. Ay, sorry. Ang sabi niya, nakita ko na napuno. So, sakay. Mauna na lang sila, gano'n. So, ibig sabihin, siya yung nagda-drive. Wala nang uupuan. Ibig sabihin, puno itong van, pati yung front na passenger seat. Kaya nga siya mag-isa lang. So, yung kasama niya na nagrenta, sila yung nasa ibang sasakyan. So, ibig sabihin ito, girl, this is like, Bex, pati yung passenger seat, can you imagine,
may shabu. Putang ina, Ay, sino mas top talaga kayo. Overloading. Pati wala. Teka. Ang 1 ton is how much? 1,000 kilogram? 1,000. 1,000 kilograms. Yeah. Oh. 1,000 kilogram, okay. Ang nahuling shabu is actually 1.8 ton. So, ibig sabihin, 1,800 plus kilogram. Ang photon, Yes. yung positive van, ang weight niya is, ang gross weight niya is 3,000 kg. Yung curb weight niya, ano ba yung curb weight? Yun yung pwedeng ikarga? Kailangan hanapin mo yung payload. Ang hanapin mo payload. Payload or max load. Maximum load. Alam mo yung sasakyan po to? Saka, Ang payload niya, Oo. ang payload niya is 1,430. Overloading pa siya. Oo, 1,000 overloading nga. Kaya nga, Mm. so ibig sabihin, mabagal na mabagal ang takbo niyan, girl. Mabagal na mabagal yan. And ang ano pa niyan kasi, tama si Mami Laika, no? Kasi it can be 2 kilograms, pero kung ang 2 kilograms mo naman dalawang barbell, okay lang yan. Pero ito kasi, girl, pati yung volume, ano yan? Shad. So para yung asin. So can you imagine, meron kang 2,000 kilogram ng asin. So gano'n yung volume yan, girl? So, sobrang siksik, sobrang bigat. Talagang ano talaga. Oo, lulundo yung sasakyan mo noon, tas sobrang bagal ka noon, na parang mas mabilis pa yung tumatakbong tao. Imaginein mo yun. Tas Yung dadaan wear ka and sa tear. o diba? Dadaan ka Kaya ba sa 6K lang, di Sige ba? talaga. Uhulihin ka talaga noon kasi makikita kang overloading eh. Tapos may dala ka siya, na tatakbo yun. Correct me if I'm wrong. Ang sinabi nung driver, nauna na yung nagrenta. Ngayon, nauna ba yung nagrenta o nasa likod nila? So kung nauna yung nagrenta, kung yung nagrenta sa kanya, alam na drugs yun, hindi man lang sila in-inform na wag dito kasi may kasi may advance party na wag dito kasi may Exactly. may checkpoint. Yes. Sila yung nakakaalam na talaga drugs. girl, Oo. So, either nagsisinungaling itong driver at nililito lang nila tayo ng driver, or pareho tayong we are in a badly written script na involved din yung driver. Involved rin yung driver. Kwento kotsero yan, Misas. Talagang alanganin na kwento yan. Parang kwento din. Saka wala nagpapahiram ng sasakyan ng 6,000 tapos puno overloading. Oo, Diyos me. Nakakaloka. Sedan nga, magkano na rente? Magkano na rente ng sedan magre-renta ka ng ganun, tapos alam mong overloading, so nagka-catch yan talaga ng attention. May billion-billion ka, tapos hindi ka makarenta ng malaki-laki na hindi mag-overloading para hindi siya ma-checkpoint ng ganun-ganun. Diba? Billion-billion yung pera mo, 6,000 lang ang pangrenta mo na alam mo magka-catch ng attention pag checkpoint, tapos may nakita kang checkpoint, hindi mo pa sinabihan. True. Kaya nga napakabobo naman ng drug syndicate na to. Bakla, kung ikaw nakakapag-shipment ka ng 13 points, di ba kung meron kang 13.6 million na shipment ng shabs, bakla, sa tingin mo magre-rent ka ng van? Putang ina. 6,000 lang. May si Dance, sabi niya, kinarga yan sa photon somewhere near the checkpoint. Actually, oo. Kasi I'm pretty sure hindi na nakaka-travel na sobrang layo ng ganun yung load mo di ba? Oo, kasi girl, halimbawa galing ng port, hindi, kung galing to ng port, girl, kung galing to ng port, gaano kalayo yung port sa checkpoint? Guys, may mga K9 sa port. Malayo yung Batangas City or Nasugbu sa Alitagtag or mas malapit yung Alitagtag sa Nasugbu ha. At isa pa dyan, kung babagal ng takbo niyan, ang kalsada sa Nasugbu hindi naman siya patag. May mga paakit, may mga palusong. So, paano na yan? Walang K9 sa port? So, kinarga to malapit sa checkpoint. Mas mahirap yan. Meron. Mahirap yan. Masisira ang sasakyan dyan. Masisira. At saka, yung kay Coco o yung may aso, imagine mo, nag-oxidize na yung powder, so mas sensitive na yung aso niyan sa kasi may chemical reaction na nag-oxidize na yung powder.
Yung Yan, theory ko lang guys ha, kasi yung black at saka yellow, signs of oxidation yan. So nandun, nakastore yan na matagal yung powder bago nila nilipat. Diba? Mas very suspicious. Ang daming Oo. holes Ano na kasi to? sa, Feeling ko, yeah. Kulay yellow na raw, di ba? Sino ba nagsabi ng kulay yellow or black? Nag-blacken na. Parang it was reported or expose ni Mother Dragon. Pero yun na nga, naninilaw-nilaw na at blacken na yung shop. So, ibig sabihin, In hindi short, na ito yung hindi na shops good na binibenta. item. Feeling ko, ito yung mga shop. Yes. Kaya hindi siya 13.6. Actually, it's Wala siyang zero. Kasi value. wala na siyang Oo. street value. Wala na yung Sa value. theory ko lang ha, kasi mga ganyan na integrity ng powder, kung ikaw billion-billion yung shipment mo, hindi mo yan ipapack loosely na mag-oxidize kasi you want to sell it in the highest value possible. Kaya ka nga nagbi-business ng illegal na droga, 'di ba? I mean, common sense lang sana ba? At saka yung pag nag-oxidize na, parang nasa damp room yan. And alam mo naman, 'di ba, may yung government agencies natin hindi agad din i-dispose yung mga huli. I'm not accusing, but it's just one solid theory na pag nilagay yan sa dump room, iniwan dyan, at saka minove mo, it conjures na may signs of oxidation talaga. I mean, hindi naman tayo mga grade 1 sa totoo lang. We were observing how things unfold, and yung pagka-narrate nila na this whole story is really, really dumb. Hindi alam So ng pulis incoherent. saan galing, saan patungo. Anong klaseng investigative powers meron pulis tayo? Para namang nakakabobo naman sa mga capacity ng police force natin, sa totoo lang. Guys, kung ganito kabobo yung mga drug lord tapos drug syndicate, bakit? Ito na talagang pinakabobo talagang drug lord na kilala ko. Bakit hindi natin maubos-ubos? Ganito pala sila kabobo. Sila na mismo nagdadaan ng kanilang mga drugs sa tapos ganyan ng mga desisyon niya sa buhay. 'Di ba? Sobrang di ko talaga mapaniwalaan. Yung Marami kasi votes Ako hindi ako rin... Rachel, I don't think, I feel hindi dahil sa mababa na ang demand. Feeling namin, yung mga shops na yan, matagal na yan, na nandyan. Baka yan yung mga panahon pa ni Digong na hindi na-dispose kasi nga, matindi war on drugs noon. So, feeling ko, naka-impact yan sa somewhere dyan sa Batangas. And then, ngayon na lang pinalabas yung shops na yan. Pwede na nila gamitin for propaganda and props. Doon talaga ako Oo, hindi ako naniniwala mababa. Ba't matagal na hindi ako naniniwala na mababa. Yung quality. Hindi ako naniniwala na mababa ang demand sa shops kasi yung kamag-anak kong addict, lalong lumala ngayon. Talagang malala. So, biyer na. Ang dami na naman payat. Umikot sa barangay, dahil ng payat. Sa Mami Joey. Kaya siguro ang bilis din ng depensa ni BBM na galing abroad yan eh. Ano ba yan? Imbis na dapat pag muna, aalamin ko anong detalye kasama sa investigation, pero meron agad na, galing abroad yan eh. Parang, talaga ba? Ang bilis naman agad ng depensa mo. Miss Laika, parang may narration talaga. Kasi, 'di ba, yung parang casual lang na pagkasabi ng media na hindi pa alam ng otoridad kung saan galing at saan papunta. Parang napaka-premature naman ang conclusion na yan. Nahuli nyo niya yung drugs, no? May driver kayo, may informant kayo. Ba't hindi nyo ipa-identify sa driver kung sino yung mga kasama niya para mag-manhunt sila sa yung naunang convoy? 'Di ba? I mean, stupid masyado. Parang minadali talaga lahat. Yun yung conclusion ko eh. Oo, minadali lahat tapos may conclusion actually, na BBM na galing sa abroad. Nakakaloka. Bakit actually, minadali. Kasi galing sa abroad? Minadali yan, Miss Laika. Kasi, kung ito may convoy, according to the driver, meron nang nauna, di ba? So ngayon, itong driver, dapat hina-hot pursuit na yung naunang convoy. Malamang dumaan din yun sa checkpoint kasi sila yung una. Di ba? Yun naman, doon na parang, nauna. Alam mo may checkpoint, saan kayo dumaan. Tapos, 2 tons, tapos ganyan yung sasakyan ninyo. So kayo nang galing. Bakla, baka hindi na kayo umabot ng checkpoint. Dahil tumilit na yung sasakyan. Masyadong relax yung driver para yung parang naloko ka na hindi mo alam na drugs tapos naloko ka tapos parang 'di ba kahit pa paano mag-hysterical ka kasi parang naloko ka na akala mo hindi naman drugs tapos drugs pala tapos nahuli ka sa checkpoint tapos ngayon alam mo kung gaano kalaki yung pera na ay yung worth ng drugs alam mo kung gaano ka nasa deep shit tapos ganoon ka lang kasi ganito parang hindi siguro alam kung anong penalty ng drugs. Hindi, Coco, hindi
Coco, hindi yan totoo na 13.6 billion. Kasi as everything as we have said already, if it's really a shams na talaga ipang sisel, hindi mo yan igaganyang packaging, no? At tago-tago mo yan. Bakla, napaka reckless ng drug syndicate. Kaya imagine pati yung passengers puno yung sa harapan, yung katabi ng driver kasi kaya nga wala nang maupuan. Rex, hindi, it's unbelievable. So feeling ko talaga ito, this is really pahuli. Alam mo yun, this is props. Kasi kung totoong may value yan, hindi mo yan ganyan i-deliver. Ano ka tanga? Ano ka tanga? 13.6 billion i-ship mo, tapos ganyan mo i-deliver? Ulul. Talagang props. Wait lang ha, hindi kami tanga. Joey, ito lang. Sabi nung isa naming member na na dating tag-NBI, retired na siya ngayon, marami daw mga statements, even si Abalos, si BBM, yung alitagtag police, yung mga iba pang na-interview, na hindi pupunto kung saan talaga yung mismong dapat na goal, kumbaga. Pataliwas-taliwas sila. Ito sa isang statement ni Abalos, intelligence driven daw ng alitagtag police. Pero ang sinabi ng alitagtag police, sa checkpoint lang. So doon pa lang hindi na agad silang magkasundo. Tapos itong driver doon sa interview kanina na pinakita ni Joey, 47 years old ka na, galing ka pang Quezon City, 6,000 pesos mo lang kukunin yung yung bayad sa'yo. Batangas, no? Oo, galing within Metro Manila nga daw, kung van ka na, mahina na yung 7,000, tapos bayad pa yung driver, sa kanila pa yung gas, sa kanila lahat. Pang-apat niyang napansin, hindi ka agad nasasabihin mo na, on the spot promoted ka na. Wala daw ganun. Never daw nangyari yan. Yung on the spot, sige, promoted ka na dito. Kasi dadaan pa rin yan sa paperwork, dadaan yan lahat sa proseso. Kahit malaki ang nahuli mo, kung hindi ka pa rin naman kasi may mga qualifications pa rin sila na na ginagawa daw dyan. Pero yung sasabihin mo na on the spot, promoted ka na, there's something wrong. Bakit mo sasabihin yun? Ikaw pa yung DILG secretary na on the spot, sige, promoted ka na. Parang ganon. Tapos, ang panghuli, kasi nanguhuli talaga sila ng mga, kasama sila ng PIDEA na makipag-coordinate sa kanila, ilalagay mo daw yan sa laruan, ilalagay mo yan sa ibang lalagayan, tapos yung yung packaging yan, special packaging, hindi basta mga plastic lang, supot, sako. Kasi yan kumbaga, sa kanila, kung sa gamot, food grade daw yan, ganon. Talagang special dapat yung treatment mo dyan. Saka, kung alam mong may checkpoint dyan, kasi regular naman pala yung checkpoint dyan sa alitagtag, ilalagay mo yan sa unan, ilalagay mo daw yan sa laruan, ilalagay mo sa parang... Ilalagay mo sa loob ng ukay-ukay, para mukhang ukay-ukay. Naka-camouflage daw yan. Hindi open na ganyan. So, yun yung lang napansin. They are begging for huli. Yun yung napansin niya. Kaya marami daw Akala ko nga putong binyan, nung nakita ko, ito mga puto? Yung pala siya. Nasa plastic, ng plastic. So, yun lang. Tapos shout out to yung driver. Kuya John Michael Zarate, since naka-news ka naman 47 years old from Quezon City. Huwag mo kaming gawing stupid. Ilabas mo na lang kung sinong mga nagbayad sa iyo para malaman natin talaga kung sino yung dyan, na nagdadrama dyan. Ano name? Yun lang po. Ano name? John Michael Zarate. John Michael Zarate, 47 years old. Basta may nagbigay din sa amin, tapos nung sinearch namin sa Google, lumabas din siya sa mga news articles. So, kaya shinout out ko na siya. Kasi hindi ko naman siya sasabihin basta-basta kung hindi naman siya naka-public na Kaya pinpublic nila. John Michael Zarate. John. Nasa chat po. Ano spell? John. Nasa chat, madam. Nasa chat, Sas. License plate CBM 5060 Photon. Ayan, CBM 5060 Photon kung nahihirapan ang ating mga kapulisan. Ayan po. Ayan. Maraming salamat. John Michael Zarate, wag mo kaming gawing bobo, ilabas mo na agad yung mga nagbayad sa'yo. Saka kay Police Chief De Luna, parang awa mo na sir, magaling ka namang pulis dyan sa alitagtag, matagal mo nang protektahan ng alitagtag. Wag po tayong paggamit sa politika. Yun lang po, maraming salamat ulit. Ganyan ang gagawin ng journalist. PNA pa nag-publish kung sino yung driver. Ayan 47 years old, John Michael Zarate. Ito pa. Ayan. Ito pa, may isa pa news. So, taga Quezon City siya. Di ba? Taga Quezon City siya. Inano yung
nirentahan yung van niya. So, siya saan nirentahan yung van? Sa Quezon City o sa Batangas? Di ba? Ikalawa, alam niyo kung saan daw bound yung shipment? Anong city? Paranaque. Saan? Papunta ng Paranaque. So, Ng highway yan. Project Force. Ha? Dadaan ng highway, Taga-Project 4. Overloaded. Taga-Project 4, Masagana, Quezon City. Si Ala John. Tapos, pumunta siya ng Batangas dahil pinahiram niya yung sasakyan niya, siya pa yung nag-drive. Tapos papunta ng Paranaque yung shabu. Oo, hindi ka nagtaka na bakit ako pa ang rerentahan nyo. Pwede naman kayo magrenta from Batangas na papuntang Paranaque. Dumadaan, ano papuntang Paranaque? Mami Laika, Alitagpuan. Oo, it's either Cavitex ka or SLEX. From or pwedeng Aguinaldo ka lang. So, tapos meron pa dito, baka daw papuntang Region 7. Region 7? Region 7, Bisaya? Ano yun? Kasi daw, kung part daw ng 13 million na siya papuntang Region 7. So, Teresita, I was heading to this, papunta daw, galing daw ng Teresita Town. Madam, ang sasakyan. Ano yung Teresita Town? Saan yun? Ano Mas papunta sa Batangas. So, galing daw ng Teresita Town at papunta ng Lipa City. Tag-ina baka tumirik na yung gano'ng kalayo yung Teresita Town sa checkpoint. Oo. Distance. Okay. Oo nga, kakaloka. Tapos, ano ka pa, no? Yung... Tapos, taga-Project 4 yung driver. Oo. Sobrang stupid nung naloka ako. Kasi exposed talaga sila sa sobrang daming risk para ma-flag. Tama si Mami Laika, kung hindi ka ma-flag sa checkpoint, ma-flag ka somewhere. Lalo na kung nag-NLEX ka, nag-SLEX ka, no, Mami Laika? Kasi bawal ang overloading dun eh. Naloka ako yung Teresita, dadaan ka ng Alitagtag, papunta ka ng Cuenca, tapos, ano ba yung daan dun? Paahon, ano yun talagang, hindi siya rolling. Yun talagang bundok-bundok yun, rolling yun. Tapos pumayag kang i-hire yung van mo na overloaded. Baka mamaya isang kalusong dun di dumiretso ko sa bangin. Actually, yun yung nakakapagtaka. Pero taga-Project 4 siya. Oo. Nangontrata walang driver's license. Yes. Hindi talaga connect yung logic behind sa ano. Guys, hindi talaga connect kahit saan angulo mo i-connect. Oo. And even if even if they say na sige, kunwari for some stroke of luck totoo pala talaga lahat ng sinasabi nila. Hindi pa rin tama yung mga naging desisyon nung lalong hindi tama yung mga desisyon na pinagagagawa nung otoridad dito sa sitwasyon na to. Yun kasi yung problem eh. Yun yung hindi ko talaga matanggap at yun talaga yung nakaka-insulto eh. Of course, si Mother D, may mga ano siya dyan eh. Yung expose ni Mother D was that expired itong shibumbum na to. Diba? Sinasabi niya expired pagkatapos parang may dalawang truck pa na kasama na nakalusot tapos parang ito yung hinuli. Anyway, it looks like parang cover siya for some transaction that is bigger than this one. Correct me if I'm wrong Hindi ko kasi napanood pa ng buo nakita ko lang sa mga comment section yung mga comments na yun. But that is parang those are the conversation about this operation, ganon. Sobrang kung totoo po kasi itong mga ginawa ninyo, ang daming mali. At kung totoo itong nangyari na to, ang concern nyo, hindi pumunta sa Alitagtag. Ang concern ninyo is i-trace kung saan kinarga to originally. Diba? Ma'am Joy, connecting hypothesis lang. Kasi 'di ba si Maharlika, si Mother Dragon, is may mga puting ahas siya sa PDEA. From PDEA. And then, PDEA holds
seizure of embargoed, 'di ba, contrabands, mga illicit drugs, mga ganun. And 'di ba, it does sound logically na Kasi hindi sila kung kasali may dito, no? oh, may ano ang PIDEA, may orders ang PIDEA, dispose na yan. But then, someone from higher up stopped the whoever released the thing and then said, pwede niyong gamitin photo op, or pwede niyo itong gawing because it doesn't hold any street value anymore. Kasi yun nga eh. And kaya may pasabog si MD na medyo may signs of oxidation. So, i-connect mo lang yung possibilities na baka nga Yun yung na-store na siya matagal. Ang claim kasi ni BBM is that it is so potent, the quality is so potent